Matindi ang mabalita ngayon tungkol sa isyu ng pagbili ng boto sa mga darating na halalan. Ayon sa mga ulat, nagiging aktibo na ang mga partidong kalaban ni Pangulong Kuting Jr., partikular na ang mga kakampi ng administrasyon na umano'y nagsasagawa ng hindi tamang pamamaraan para tustusan ang mga boto. Isinasangkot na rin ang ilang lokal na politiko at grupo na sinasabing gumagamit ng pera upang makaapekto sa resulta ng halalan. Agad namang kumilos ang Vice Presidente na si Sara Duterte upang tiyakin na mapoprotektahan ang integridad ng halalan. Ayon sa kanya, hindi niya palalampasin ang anumang anyo ng pandaraya o dayaan sa darating na halalan. Pinaiting niya ang mga hakbang na magpapalakas sa mga sistema ng seguridad at mga mekanismo para matutukan ang bawat hakbang ng proseso ng botohan, at hindi na siya magdadalawang isip na magsagawa ng mga legal na hakbang laban sa mga mapanlinlang na taktika. Hinihikayat naman ang mga eksperto ang lahat ng mga botante na maging mapanduri at mag-ingat sa mga alok na tila madaling pera dahil maaari itong magdulot ng malalang epekto sa kredibilidad ng ating halalan. Patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang mga aktibidad na may kinalaman sa pagbili ng boto at umaasa silang magiging matagumpay ang mga hakbang upang matiyak ang malinis at tapat na eleksyon. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng basa. Pumupunta doon sa lugar na yun kahit may mga official and personal transaction sila dahil akala nila totoo yung mga pinopost na ganun kalaki yung crowd. So, ganoon. Hindi ko siya. Nagki-create daw ng panic, yung dapat pupunta ron, hindi pumupunta doon sa lugar, siguro may meeting, hindi sila attend ng meeting. Kasi akala nila, according to you yan, nasa text, akala nila ay totoo yung mga pinopost na ganoong kalaki yung crowd at naabala at nabuko. At bukod dyan, yung mga resources ng ating mga kabayan ay nasasayang. Hindi nag-a-attend ng meeting kasi kung paano kung malaki talaga crowd. Iisipin mo, yung spokesperson ninyo, nuknukan ng sinungaling. Ang nag-rally lang daw ay 60,000. Sir, ikaw ba naniniwala doon sa spokesperson mo? Isipin mo, Davao pa lang, 100,000 na. Tapos sasabihin ng spokesperson nyo, 60,000 lang ang nag-attend ng rally sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Tayo naglolokohan. Ngayon, sir, kung talaga kayo mga pulis, ito itanong kasi marami naman akong kaibigang pulis, matitino sila eh. Gaya nga ng sabi nila, naiinis na rin sila, hindi lang sila makapagsalita dahil bawal magsalita. Diba? Marami tayong pulis na mga matitino, saludo sa inyo. Pero kayo ba naniniwala sa ganung 60,000 lang? Kung kayo talaga ay seryoso sa paghuli sa fake news, dapat inuhuli ninyo yung spokesperson ninyo. Fake news yun eh. Saan ka nakakita 60,000? Ano yun? Sa recto ba? Binili diploma nun. Di ba? Hindi marunong bumilang. Davao lang, lagpas na 60,000 eh. Buong Pilipinas nagrally. Kaya alam mo, wala namang problema sa atin eh. Walang problema kung tayo ay magsasampa ng kaso para doon sa mga fake news. Okay yun. Actually, matutulungan pa nga kami mga lehitimong vloggers eh. Ang problema natin, pag ang nasasampahan ng kaso, ang hinahabol lang ay parating Duterte. Katulad niyan, yung sinasabi mo, ang hinahabol mo ay parang pinalabas na Duterte rally. Diba? Puro tayo Duterte. Papakitaan ko kayo. Mamaya, after nito, itong topic na to, yung susunod, another fake news. Tingnan ko nga kung kayang hulihin ni Torre. Diba? Torre, hulihin mo yung spokesperson nyo. Sinungaling. Di ba manggaling manghuli si Torre? Ayaw nyo ng fake news. Ipokrito ba kayo? Nagtatanong lang. Double standard ba kayo? Walang problema. Hulihin nyo. Hulihin nyo rin yung mga fake news na yun.
Oh. Kasi ang problema, ang nakikita nyong fake news, pag tumatama doon sa boss nyo na napapraning, na hindi natin alam kung anong tinitake na multivitamins. Tapos fake news pagka Duterte, pambihira. Naglolokohan tayong ganyan. Sino maniniwala sa inyo? Kaya buong Pilipinas, walang naniniwala sa inyo. Ang nagiging salita ninyo is ampaw. Bakit ampaw? Ang tingin nila sa mga ganitong klaseng balita, ipokrito. So, naaabala at bukod dyan, yung mga resources ng ating mga kababayan ay nasasayang. Babala ng Pro7 sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon sa social media. Maaari silang makulong ng hindi bababa sa 12 taon. Ayun. Basta tatandaan ninyo. Okay? Tatandaan ninyo. Kasi nananakot Hindi bababa sa 12 taon ang pagkakulong. Walang nagdesisyon na agad sila, sir. Anyway, okay yun. Basta ikulong nyo rin yung nagpe-fake news. Tanong ko sa inyo, naniniwala ba kayo sa spokesperson ninyo na 60,000 lang? Fake news ba yun? Naniniwala kayo sa spokesperson ninyo na ang sinabi, yung naiiyak na pulis, nagpupunas lang ng pawis? Ang paghabol sa mga nagpapakalat ng fake news ay alinsunod na rin sa kautusan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbella. Sinong huhuli sa mga vlogger? Si Torre ulit. Kaya ba niyang hulihin ni Torre si Abalos? Bakit? Mamaya ipapakita ko. Isa pang fake news yon si Abalos. Bill Lea Ilagan. Sige, next topic. Pakita natin ngayon si Abalos. Eto, kay Abalos. Tingnan natin ano sabi ni Abalos doon sa campaign niya? DILG Secretary. Anong accomplishment niya? Numerous high-profile arrests such as Alice Guo and Apollo Kibuloy. Fake news hindi. Torre, hulihin mo to. Hindi niya nahuli si Pastor Kibuloy. Sumuko. Di ba? At hindi sa kanya sumuko. Lahat nga sila ligaw Ultimo. Ultimo. Si Torre hindi niya alam. Di ba? Ultimo si Torre hindi niya alam. Nasumuko na si Pastor. Pati si Abalos. Sa ISAP. Sa ISAP sumuko si Pastor. Ngayon. Di ba fake news to si Abalos? Ngayon, kaya nyo hulihin? Habol kayo ng habol sa fake news. Kaya nyo hulihin? Ang bossing ninyo? Torre. Ang dapat mong hulihin si Abalos. Isunod mong hulihin. Ano pang accomplishment niya? Sabi niya, top performing cabinet official with rating of 93%. Naniniwala kayo doon? Ako, hindi. Sige, tanong ko, lagay nyo sa comment section, naniniwala kayo doon? Bahala kayo, naniniwala kayo, karapatan nyo yan. Diba? Sa mga bashers ko, alam ko maniniwala. Pero naman, 93%. Considering, kahit hindi niya sinabi to, hindi ako maniniwala. Hindi ako maniniwala. Pero, dagdagan pa natin. Pinake news nga niya, siya raw ang nakahuli kay Pastor Kibuloy. Alam ng buong Pilipinas, nakita ng buong Pilipinas, nakablog yun buong Pilipinas. Pati mainstream media. Sinusubukan niya pang i-fake news. Paano tayo maniniwala na 93% nga siyan? Para ka nga nilalaglag na Ako sa tingin ko nilalaglag ka na.
Abalos, bakit? Lahat na lang ng bus, halos kanto-kanto, may billboard ka. Pero yung ratings mo sa survey, hindi pa rin tumataas. Kahit rating ng Duterte, kahit rating ng kampo ninyo, ng Team Bangagers, o rating ng kung ano-ano pa. Sa lahat ng rating, hindi ka lumalabas. Kulelat ka. Kahit anong klaseng rating. Wala ka. Nakapaskil lang pagmumukha mo sa buong Pilipinas, yung rating mo hindi pa rin tumataas. Kasi alam nila fake news ka. Hindi naman ikaw ang nakahuli. Credit grabber ka lang. Di ba? Kung ako nga sa'yo, magagalit ako sa mga kakampi mong Team Alyansa. Bakit? Team BBM. Parang nilalaglag ka. Isipin mo yung mga kasamahan mo lumabas na sa ibang survey. Hindi, sa ibang survey, talo sila. Pero sa ibang survey, lumalabas sila. Pero ikaw, kahit anong survey, hindi ka lumabas. Bay na, paano ka abalos? Partida, ha? Lahat. Yung pagmumukha mo, kalat na sa Pilipinas. Wala pa rin nangyayari sa'yo. Abay, makaramdam ka naman. Makaramdam ka, balos. Ano bang tinitake mo multivitamins? Medyo bawas-bawasan mo kasi parang hindi ka na nakakaramdam. Di ba? Ramdamin mo naman. Ayaw sa'yo ng mga Pilipino. Sige nga. Lagay nyo rin sa comment section. Fake news ba ako? Kayo ba? Gusto nyo to si Abalos? Kahit yung mga team Marcos, ayaw sa'yo Pati mga bashers ko ayaw sa'yo. Isipin mo, kahit sa naku, wala kang nilabasang survey. Abalos. Gumising-gising ka na. Tore, tingnan ko tapang mo. Tingnan ko kung ipokrito ka. Tingnan ko sa mga kapulisyan kung ipokrito sila. Tingnan ko kung ipokrito etong TRICOM. Yan lantarang fake news. Yung spokesperson pa ng pulis, fake news din. Ba't di nyo imbestigahan? Ba't hindi nyo rin kasuhan? Mukha kasi kayong Duterte. Ang kaya nyo lang kasuhan, yung kaya nyo na gusto ninyong i-eliminate. Duterte. Yun lang naman ang issue dito Dahil gusto umupo ng amo nila dyan sa TRICOM, maging next president. Kaya lang yung tambalos-los na yon, ang ora nun, parehas ng ora nitong si Abalos. Kahit anong gawin, si tambalos-los, nuknukan ng hiling magpaayuda, hindi pa rin tumataas sa rating. Eto naman si Abalos, nuknukan na gustong ipaskil ang pagmumukha sa buong Pilipinas, hindi pa rin tumataas sa ratings. Pareha sila ayaw sa kanila ng taong bayan. Bakit? Kayo na maglagay. Kayo na maglagay sa comment section. Tingin nyo bakit? Ako lang ko ako tatanungin. Because people know that they are hypocrites. Yun lang. Next topic po. Okay, next topic po natin. Gagawan ng monumento sa Netherlands si PRRD. Boy, sana maganda yan, maganda. Pakinggan muna natin yan. Mensahe na lang po, BP, sa mga supporters ni Tatay Digong. Kasi itong lugar na to, tinawag na nilang Duterte Park. Uy, palakpakan naman. Ganyan po kaastig ang Duterte. Isipin mo, yung tapat ng ICC, gagawing ang pangalan ay Duterte Park. Daig, no? Hindi katulad nung kay Ninoy Aquino nung naging presidente sila, saka sila pinalitan ng pangalan ng airport. Di ba? Eto naman ngayon, buhay pa, pero gagawa na ng lalagyan pa ng monumento. Sige. So araw-araw pupunta sila dito para pagbigay ng moral support kay Tatay Digong. Mensahe na lang, BP, sa kanila.
Usually napapangalan ng mga parks at mga kalsada pag simba ko lang, patay na ang tao. But Wag naman, wag. Hindi, alam mo nanonotice nyo, how they treat PRRD. Karamihan, si Pinoy, ganun sumikat nung namatay. Kahit si Cory nung namatay, doon lang marami nakipaglibing, di ba? O ganyan ng style nagiging bayani pagkamatay. O, pero to si PRRD, ito yung living hero. O, yun nga, gagawan pa ng Duterte Park ito kahit buhay pa. I'm happy that even if President Duterte is still alive and well, he already has a park. And it is in The Hague, in the Netherlands. Yeah. So parang sikat na sikat ka, no? Pilipino ka pero meron ka ng astig, no? Ganyan ang Pilipino. Ganyan ang tatak Duterte. Isipin mo, Pilipino ka pero may nakapangalan sa yung park dyan sa Netherlands. Uy, maganda yan. Some sort of pwede ba tawagin pseudo park kasi hindi naman talaga totoo na Duterte Park, no? Dito sa the Netherlands. Pero sigurado ako, knowing my father, he would want na yung Duterte Park na yan ay nasa loob ng Pilipinas at hindi sa loob ng wala sa dahil. Ayan, sabi niya, yung ganda yung sinabi ni BP Sara na knowing my father, kasi talagang itong tatay niya talagang, sa katunayan, ayaw niya nga bumabiyahe ng malayo. Hindi niya gusto itong mga puti. Sa totoo lang, di ba? Alam naman natin lahat yun. No? Kung meron siyang chance, gusto niya yung Duterte Park na yan ay sa Pilipinas. Nung nasa Hong Kong kami, yan po yung huli niyang mga sinabi sa amin. Alam niyang huhulihin na siya pag umuwi. Ayan po, hindi fake news yan kasi marami namang nagbalita niyan. Nadinig lang namin personally or marami namang naka-vlog na vloggers, no? So, na-video nila yan, naka-live yan. Sinabi niya na alam niyang huhulihin na siya at kung sakali man nahulihin siya ay patayuan na lang siya ng monumento. Di ba? Itabi kay Rizal. Of course, alam naman natin na talagang palabiro si Tatay Digong. No? Pero, yun eh. Yung respect ng taong bayan kay PRRD is the same respect na ibinigay kay Jose Rizal, no, ng mga Pilipino. Okay, talagang minahal siya actually sa tingin ko mas minamahal pa nga ito si Tatay Digong dahil syempre mas widespread ang pagkalat ng balita ngayon compared dati dahil sa social media and at the same time talagang mas maraming tao ngayon. Ngayon, ang kalat ng pagmamahal kay PRRD ay hindi lang sa Pilipinas, buong mundo. And wala talagang nakagawang Pilipino na gano'n na politiko, na minahal sila. It's not because of the sport. May nakuha silang ginto, nag-champion sila sa sports. Ito'y politika. Bibihira po kasi talaga sa Pilipinas yung minamahal ng isang politiko. Dahil alam naman natin gaano kadumi ang politiko, no? Ang politika sa Pilipinas. Pero etong si Tatay Digong, I think it's safe to say na sabihin na yung birthday ni PRRD ay pasok na yan sa Guinness Book World of Record dahil talagang walang selebrasyon na nangyaring gano'n ever sa buong mundo na ganong kalaki na ang isang tao ay nagbe-birthday, na buong mundo ay nagdidiwang habang buhay pa, hindi patay. Habang buhay. Ganyan po. Kaya siguro, yung mga praning dyan sa Malacanang, hindi ko alam kung ano mga pinag-iinom na multivitamins, kaya siguro napapraning. Dahil nakikita nila, lahat ng idinidiin kay PRRD, todo-todo, pero tumataas pa rin ang pagmamahal ng tao, bayan. So ituloy nyo lang. Ako, bagamat yan nagsasuggest ay Pilipino yan Duterte Park, pwede mangyari yan. Ako, in all honesty, and this is my opinion, maraming galit sa ICC. Marami po. Okay? Maraming bansa ayaw sa ICC. Palagay ko, isa sa sisira
sa imahe at posibleng tumapos sa mahina ng kapangyarihan ng ICC ay si Tatay Digong. I honestly believe that. Masisira ang ICC pag hindi nila ni-release si Tatay Digong because the world knows, even the international media, even especially the international vloggers, naniniwala sila tama ang ginawa ni Tatay Digong at ang pagkakaaresto sa kanya ay kidnapping. So, pag sumakay ang ICC sa politika, masisira sila. Masisira ng tuluyan ng ICC. At ang nakagawa lang niyan, si Tatay Digong. Ang galing. Isipin mo, nasira ni Tatay Digong ang mga adik, nasira ni Tatay Digong ang mga makakaliwa at mga komunista, mga NPA, at masisira pa ni Tatay Digong ICC. Ganyan po kalakas si PRRD. Talagang pagpatungkol sa pang-aabuso ng kapangyarihan at pang-aapi sa iba, susugpuin ni Tatay Digong. Next topic po tayo. Tingnan natin tong balita na ito. Davao, dadayain. Ito binalita ng Nightline News sa Facebook. Ang sabi niya, tingnan, COMELEC paraphernalia nakita sa isang residential area sa Buhangin, Davao City. Bakit merong paraphernalia ng COMELEC di umano dyan sa Davao? Sinasabing ito ay mga Starlink satellites o satellite transmitter na gagamitin umano ngayong May 12 national at local elections. Ilang concerned citizens ang nagpaabot ng kanilang pagkabahala na maaaring magamit ito upang mandaya ngayong darating na eleksyon. Matindi po ito, ha? O yan, binalita po ito ng Nightline News. Bakit merong paraphernalia sa isang private resident? Ano ang plano dyan? Ito ba? Kalampagin lang natin ang COMELEC. Dapat ipaliwanag nila ito. Kasi ito, kung lumalabas ito at titingnan lang natin at face value, di umano'y parang gagamitin ito pandaya sa Davao. Baka mamaya tamaan yung mga local politicians, local candidates natin dyan sa Davao. Baka magkadayaan dyan. Pero bakit merong, di umano, ulitin natin, COMELEC paraphernalia. Ibig sabihin, gamit nyo. Gamit nyo. Gamit ng COMELEC. Bakit nandiyan dyan? Bakit napunta dyan? Ang daming tanong. Kayo ba naglagay dyan? Kung hindi kayo naglagay dyan, bakit sila nagkaroon ng ganong gamit? Saan sila nakakuha ng ganong gamit? Bakit may ganon silang gamit? Dapat sagutin ito ng COMELEC. Kasi kung hindi, ito ay talaga magmimistulang, posibleng hindi lang isolated case. Posibleng sa Davao lang nahuli. Baka mamaya gagawin din sa ibang lugar. Diba? Kaya napaka-importante rito na ipaliwanag. Hindi ito pwedeng kaysa mag-concentrate kayo dyan sa mga fake news na wala namang kinalaman sa ekonomiya ng Pilipinas, mag-concentrate kayo doon sa meron talagang lalim or meron talagang pakinabang sa mga Pilipino. Dahil if ang concern natin ay election, yan po ay may connection sa gutom ng mga Pilipino at ekonomiya natin. Imagine ninyo, magkamali ka ng boto, gutom ang buong Pilipinas, milyon po nagugutom. Bigyan ko kayong halimbawa. Tumaas ang hunger rating nung panahon ni Marcos dahil maraming nabudol. Kinumpare yung tatlong presidente. Pinakamalaking gutom nitong panahon ni BBM. Pangalawa, si Pinoy. Huli kay PRRD. Kinumpare silang tatlo. Kaya nga, one mistake could lead us to bad economy. One mistake could lead us to hunger. So yan ang asikasuhin ninyo, hindi yung mga
Mga vloggers, nakafocus lahat kayo sa Duterte, sa mga vloggers. Wala po. Walang pakialam ang taong bayan dyan. Alam mo, Marcos, kaya ayaw ka ng taong bayan kasi gutom sila. That is the main reason. Bukod na lang doon sa mga kine-question na bangag ka, bukod na lang doon sa kine-question na pinakidnap nyo si PRRD, bukod pa yon. But the main reason, especially doon sa mga laylayan nating mga kababayan, nasa Class A, Class E, yung gutom nila. Yan ang number 1 problema ng mga Pilipino. Kaya ayaw ka, Marcos, ng Pilipino dahil gutom sila. Kaya ayaw nila sa inyo, Abalos, at sa inyo pa, kung sino man dyan sa Team Alyansa, dahil gutom ang Pilipino. Kung ang Pilipino busog, wala kayong problema sa rally-rally. Kung maganda, maraming Pilipino busog, maraming Pilipino may trabaho, wala kayong problema sa rally. Walang magrereklamo. Bakit? Lahat sumasahod ng patas, lahat may trabaho, lahat kumakain ng pamilya. Walang magrereklamo sa iyo, Marcos. Yan ang atupagin ninyo. Ayusin nyo inside out. Ang inaayos nyo kasi yung panglabas eh. Kaya kayo namamali. Di ba? So, ang ayusin nyo, yung loob. Ayusin mo, Marcos. Maniwala ka. Paayos nyo dyan sa bossing nyong si Marcos, ang gutom ng Pilipino. Walang magrereklamo. Kaya lang, kahit anong kontra nyo sa mga Duterte, hindi mauubos ang magrereklamo sa inyo kasi ginugutom ninyo. Huwag pong kakalimutan na mag-like and subscribe sa channel ko, Coach Oli News PH, at i-promote ko na rin yung Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!